Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman ng mga ka-DIY. Sa araw na ito ang gagawin natin, meron tayong kakabit dito sa Miyot natin, Yamaha Miyosol. Ayan, 180cc big valve, pakita mo? Yun. So may kakabit tayo, pero bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin, syempre, Analos Vlog, pakisubscribe sa YouTube channel at pakifollow yung Facebook page niya. Shoutout din natin, Noli Ferrer, Toy Koy, Mitang Hiri. yun, Angelo Lies. Yan. So, meron din tayo dito na karwasan dito sa Kasbug, Magtaking, San Carlos City, Pangasinan. Para taga San Carlos, kamusta kayo dito? So, dito mga ka-DIY, actually may existing na tayo na oil cooler. Pero mas maganda, mas palalakihin natin para mas malamig kasi ito, alloy na po siya mga ka-DIY, alloy. Ito metal, ito alloy mismo. At ang ganda ng fins. Pang reader to, yan, nasa 6 rows. So, mas madaming mailagay. At saka magaan po siya. So, yan, kailangan kasi natin maglagay ng oil cooler dito kasi loaded po yung makina natin. Mahilig tayo mag long ride. So, kailangan na mapalamig niya yung makina na mas mabilis. Tapos, ang plano ko pa dito, bibilan ko na siya ng fan na maliit. Tapos, sensor, lalagay natin dito yung sensor. Pag mag-trigger yung init, saka lang mag-switch yung fan para mas malamig po yung makina natin. Para ma-protect natin yung loaded na makina para less maintenance. So, yan. Tanggalin na po natin. Medyo may problema pala tayo dito mga ka-DIY. Yung nabili kasi natin sa Lazada na oil cooler na pang reader o universal, pwede naman po ito sa lahat. Yung kasama po niyang bolt para sa oil cooler hose. Yan. Medyo ano to, 12. Malaki. Yung sa atin po mga ka-DIY, maliit lang po. Kaya ang ginawa po natin ay nagpa-machine shop tayo. Saan ba yung hose dito? Ka-DIY yan. Nilagay natin ng konti dito para daanan ng oil. So ito po yung hose nito mga ka-DIY. Yan. Pwede rin po ito sa mga brake. Ginagamit din po ito sa mga brake. So yan. Ang ginawa natin, pinamachine shop natin to, pinaport natin para kumasya po ito. Yan. Yan o. Kasi ang talagang sukat nito mga ka-DIY ay ito. Hindi po siya papasok. Yan. Yan o. Kasi 10 mm lang po yung dito na bolt. Ito 12 po ito, 12. So ang ginawa natin, kasi ito mayroon siyang kanal dito sa loob, may kanal. Ito wala nang kanal kasi na-import na po natin, pakita mo. Diba? Pero may butas pa rin po yan. So ang ginawa natin, ito ang kinalanan natin. Lagyan natin siya ng kanal dito para pumunta yung hose dyan, ay yung oil dyan, para kahit na hindi natin maitapat yung butas sa butas nito, meron dito dadaloy pa rin yan. So, ganyan din po yung clearance niya. Hindi masyadong maluwag at hindi rin masyadong masikip. So ayan, tatanggalin na po natin at ipapalit natin. So dito mga ka-DIY, hindi na po natin to pinaluwagan kasi dito, same size lang po dito. Yan. Ito kasi para dito lang yan, sa babaw. Tapos ito, ipoport natin mamaya. Lilipat natin dito. Tatanggalin na lang natin. Watch and learn. Sorry, isa din sa dahilan kaya natin papalitan ito mga ka-DIY. Yun o. May bungi na po siya. Tulad na mayari. So, kailangan natin tanggalin yan. Tampo no? Color ko na to mga ka-DIY. Nasa 5 years na rin po ito. Maganda po kasing brand ito. Bakit po kanyo? MKN po yan. Yan o. MKN. Thailand po yan mga ka-DIY. Either Taiwan or Thailand po yan na brand. Magandang klase. Tapos hindi na masusugat o mayuyupi yung fins po niya. Ito yung ipapalit natin na hose. Ito lang yung pinabutasan natin, pinaluwagan natin dito. Para dito yan sa babaw. Tapos ito, same lang po ng sukat dito. Tapos, isa pa dito na ipuport natin ito. Tatanggalin din natin. Size 12. Yun o, may langis po siya mga ka-DIY. Pagka ano po pala mga ka-DIY, pag naglalagay po kayo ng oil cooler, pag gusto nyo pong maglagay ng oil cooler, ano ho, na kailangan na, kunwari yung sa makina 800 ml yung required na oil, kailangan nyo magdagdag ng 20 to 40 ml. So 1 litro mahigit pong idadagdag nyo para umikot po yung langis. So yan mga ka-DIY, ipoport po natin tong oil cooler hose para kumasya po yung bolt natin na size yan.
1.5 yung thread. Tapos 12 mm. Bagya lang naman yan, yung kasyang-kasya lang, sakto, hindi maluwag, hindi ano, masikip. Para makadaan lang yung bolt. Testing nga natin. Yun o. Ayos. Kabilaan. Kabila rin. Yun. Ayos. Importante na may port kayo pagka DIY. So, yan o. Ito yung talagang bolt dati na gamit natin. 10 mm. Tapos ito yung bago 12. Kaya natin ginawa na nagbutas dito. Kasi ito, para dito talaga to. Ito, hindi. Ito kasi yung kasama sa oil cooler eh. Kaya ginawa natin, remedyohan natin. Pinort natin. Yun, sakto na. Change oil, bagong change oil. Yellow gold ang gamit natin. 1540 multigrade, semi-synthetic. Pwede po to sa ano unleaded, saka, ay pwede sa petrol, saka sa ano, diesel. May sumobra. Maapaw na. Tamang-tama. Sukatin natin. May langis na. Sa ibabaw na yung langis. Kailangan kasi na medyo nasa ibabaw kasi ano, meron kasi tayong oil cooler. So, tayo natin na lumabas ng langis para na sa ganun matanggal yung mga residue, yung mga tumilamsik na mga pinong ano, bakal. I-pinort natin para hindi pumasok, para hindi magbara. Medyo maitim kasi yan pa yung laman ng hose, yung dating oil pan niya. Yung pagka binumba natin yan, saka lalabas na yan. Yun. Yan, tanggalin na rin natin itong ibabaw. Yan, pwede nyong tanggalin dito pagka barado dito para maanuhan natin ng yan, ang pinapasukan ng langis. So, dito pwede lumabas. So, papinandar natin, lalabas yung langis dyan. Pagka barado to, pwede nyong buguhan ng hangin dito. Yan, buuin na natin. Napagawa ng may-ari. Shoutout natin, Bird Tank. Lalagyan na po natin yung bolt dito na pinort natin ni Anal's Vlog. Yun o. Pero ang style nito mga kadiway, hanapin mo yung kung saan gusto niya. Hindi pwede yung lumalaban kasi malulustrade yan. Yan o. Kasi hindi pa natin hihigpitan na mabuti. Hand tight lang muna. Yan, tinispit lang muna natin. Lagyan natin to eh. Niretread natin. Lagyan natin ng washer dito. Wala kasing washer. Yan. Kailangan may washer sa dulo. Dulo sa kadulo. Then ganyan yung hindi lumalaban. Pagka lumalaban yan, huwag nyo ituloy. Masisira ang buhay mo. Yung video tayo, video lang yan. Yan. Yan yung itsura niya. Hindi ko pa hinigpitan yung mga yan. Hand-tight lang. Mamaya natin hihigpitan kasi ipoporma pa natin itong oil cooler. So dito yung ano niya. Lagayan niya. Ganyan. Diba? Tapos yan, ganyan yan. Para masinop. Tapos ito, gamit natin. Pang-kotse ito mga ka-DIY. GDM password. Yan o, GDM password pang kotse. Pero pwede naman dito. So sa mga iba, tinatanggal nila itong rubber pagka maiksi yung bolt mo para magkasya. Pero sa akin, hindi ko natatanggalin kasi serve ito para less vibration. Para hindi ano to, mabungi o masira. Yan. Pag hinihigpitan natin to, yung rubber, ano naman yan mga kadiwan. Yan, kakasya naman natin yung isa.
Okay, tingnan muna natin. Yan, pagka okay na yung label na yung ano niya, saka natin higpitan. Ang higpit lang yung hindi matatanggal yung tornilyo. Okay. Sanayin muna natin yung rubber na mapipit ng ganito. Pitin natin mabuti para mailagay natin yung washer pagka susunod. Okay, maghihigpit. Higpitan na po natin mga ka-DIY, size 17 po ito. Yan. Dahan-dahan lang, huwag natin biglayin. Ito natin ganyan para masinop mga ka-DIY. Tago natin. Kontrahan na lang. Alloy, aluminum yan. Pero mas maganda magpalamig ang alloy saka aluminum. Yun, testing muna natin. Tapos testing natin kung may mag-leak pa siya. Pag wala na, okay na yung higpit. Pag may nag-leak pa, higpitan lang natin. Ito rin sa babaw, higpitan na rin po natin. Ayan, higpitan na rin po natin dito. Last but not the least. Dahan-dahan lang kasi alloy po ito mga ka-DIY. Hindi pwedeng maghigpit dito pagka mainit po yung makina. Okay na yan. Try natin paanda rin. Higpit naman na to. Check natin. Testing. Check natin kung maglilik. Okay po yung pinagawa natin mga ka-DIY. Yung pinag-port natin okay rin. Ayos na ayos. Pati dito okay rin, walang tagas. Yan o. Kita nyo naman sa daliri ko kung may tagas. Wala. Maraming salamat pala sa nag-sponsor. Thank you. Sa ulitin, marami pa sana. Yeah, so ganun lang po yung proseso. Kung gusto niyo pong maglagay ng oil cooler, bibili ka sa Lazada or Shopee. Make sure na kung meron ka ng oil cooler, sukatin mo yung bolt ng dating oil cooler mo. Parang sa ganun din ang size ang orderin mo. Ngayon, pagka mali yung na-order mo, yung mas malaki yung bolt, huwag kang mag-alala. Dahil magagawa naman yan sa machine shop kung hindi ka marunong mag-DIY. Palalakihan mo lang yung hose, yung oil cooler hose, palakihan mo lang para magkasya yung bolt. Okay? Tapos lagyan mo ng kanal yung bolt. Tapos kung mali yung thread, i-thread mo lang, ipa-machine shop mo lang mga ka-DIY. More or less, nagpa-machine shop kami kanina, gumastos lang tayo ng 250 lahat na. Pero kaya naman namin gawin yon. Meron lang kaming kinuhang style or skill sa machine shop, ginaya na lang po namin. So yan, hoping naman natutunan na naman po kayo muli dito sa vlog content natin kung paano magkabit ng oil cooler na pang Reader 150 dito sa Yamaha Muscle natin.
Ingatan po kayo sa pag-DIY. Dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. Ayan, yung price pala nito nasa 1.5. Kasama na po ang shipping mga ka-DIY. Mas malaki, mas mahal. Mas madaming rows, 8 rows, 12 rows, 15 rows, mas mahal po yun. Yung sa atin, 6 rows, nasa 1.5 kasama na po ang shipping mga ka-DIY. Yan, maraming salamat. To God be the glory and burn time. Signing off.